Ilang oras na akong matyagang naghihintay sa tapat ng mataas na gate ng mansyon ng mga Kastilyo. Baliwala sa akin ang init na dulot ng mataas na sikat ng araw at namimitig na mga binti. Ang nais ko lang ay makausap sa Josh. Gusto kong magpaliwanag sa kanya kahit pa nga maging ako ay hindi ko alam kung paano yun sisimulan. Ang isip ko ay gulong-gulo. Gusto kong umiyak, ngunit naubos na yata ang aking luha. Josh, paanong sa isang iglap ay handa mo na akong talikuran? Sunulyapan ko ang dalawang lalaki na nakabantay sa gate. Kanina pa ako nakikiusap sa kanila. Nagtatanong kung nandoon ba si Josh ngunit wala akong makuhang sagot. Malinaw na wala silang balak na suwayin ang utos ng mga amo. Nalulumong naupo ako sa isang tabi. Masakit sa ulo, ang singaw ng init buhat sa sementadong kalsada at hindi rin sapat ang lilim ng maliit na puno sa tabi ko para harangan ang sikat ng araw na sumusunog sa aking balat. Gayon pa man ihanda ako magtiis. Kailangan ko makausap si Josh. Makailang beses ko na siyang tinawagan sa numero pero hindi ko na siya makontak. Simula pa noong isang araw ay hindi na siya umuwi sa condo unit na amin tinutuluyan. At unti-unti ay sumisibol sa puso ko ang takot sa sitwasyon namin ngayon. Naramdaman ko ang pag-iinit ng mga mata. Mahal ko si Josh at hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sinabi niya noong isang araw na umalis na ako. Galit siya at hindi na niya pinakinggan ang paliwanag ko. Hindi ko magagawa ang ibinibintang nila sa akin. Josh, paniwalaan mo sana ako. Bulong ko habang naghihintay. Where is she? Umalis na ba? Napatuwid ako nung upo pagkarinig sa boses ni Tita / Madam Lucia Castillo, ang mommy ni Josh. She is not the person I wanted to speak with but I hardly stood up and faced her out of desperation. Nang nasa harap na niya ako ay gusto ko maliit sa klase ng tingin ipinupukol niya sa akin. She didn't try to hide the disgust that was in her eyes. Ramdam ko ang matalas niyang tingin sa kabila ng gate na nakapagitan sa amin. Madam, si Josh po, leave! Maagang putol niya sa sasabihin ko. Hindi ka babakasan ng awa, maging ang boses niya. He doesn't want to talk to you. Pero ma'am, nangako siya. Sabi niya mahal niya ako eh. Umiiyak na sambit ko. Desperada na ako at wala na akong pakaalam kung anong iisipin niya sa akin. Pakiramdam ko ay may nakadagan sa aking dibdib at kay bigat noon. Kay sakit na natitiis ako ni Josh na maghintay dito. Sa isang iglap ay hindi ko na siya maabot. Narinig ko ang pagdating ng sasakyan at tumigil iyon sa tapat ko. Nakilala ko agad ang gray pick-up truck ni Josh. Umibis, buhat doon ang driver niya, kasunod ay si Henry na assistant niya. Nanlalaka ang mga mata ko nang ibaba nila buhat sa sasakyan ang mga bag at iniabot sa akin iyon. Nangilid muli ang mga luha ko nang makilala ang mga gamit ko. Sir Josh instructed us to hand it over to you. You are no longer allowed in his condo unit. Seryosong sagot ni Henry sa nagtatanong kong mga mata. Pinapaalis na ako ni Josh. A sharp pain pierced my heart. The agony spread from my heart to every inch of my body. Namalayan ko na lang ang sarili na nakaupo na sa mainit na konkreto habang umiiyak. Noon lumabas si Madam Lucia buhat sa gate at may iniabot sa akin na matigas na papel. Please don't make a scene. Accept this. Seryoso niyang turan at may bahid ng pagmamadali ang boses. Maang, natiningnan ko ang papel at nang gilalas ako pagkakitang cheque iyon na may nakasulat na malaking halaga. Umiling ako at hindi iyon tinanggap. Hindi po yun ang gusto ko. Si Josh po ang gusto kong makausap. Pakiusap ko sa nanginginig na boses. Ang mainit na semento ay pumapasok sa aking palad na nakatukod doon ngunit hindi ko yun alintana. Whether you accept it or not, my son will not change his mind. He still refuses to talk to you. Sagot niya. Mas mainam na iyong may pera ka sa pag-alis mo. Ani pa niya. Gusto kong paniwalaan na nag-aalala siya sa akin ngunit alam kong malabo iyon. Alam kong hindi niya ako gusto para sa anak. Habang nakatingin sa ginang ay naalala ko si tatay na hinihintay ako kahapon pa. Nauubusan na siya ng oras. Kahit napakasakit sa akin, ipinagpaliban ko ang umuwi para lang habulin sa Josh dito.
Aaminin kong kailangan ko din ng pera para kay tatay. Come on, accept this. Muling untag sa akin ni Madam Lucia. Muli akong nalito. I gulped down some air. Sa nanginginig na mga kamay ay inabot ko ang tseke. Nakita ko kung paanong lalong nabalot ng pagkadismaya ang mukha niya. "Cuse, lazy gold digger!" Gigil na bulong niya. Lalo akong nakadama ng panliliit sa sarili dahil doon. Bigla, naramdaman kong may nakamasid sa akin. Bukod kay Henry at sa driver na kasama niya. Nang magangat ako ng tingin ay nabitin ang aking paghinga. Nandoon si Josh sa loob ng pick-up truck at nakamasid sa akin. His intense stare moved from my face to the check in my hand. Then the darkness in his eyes deepens. I knew then that it was over. It was over between us. Para akong tinakasan ng lakas habang nakatitig sa pangalan ng negosyanteng nakatakda umanong bilhin ang malaking share ng kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Matagal nang usap-usapan ang mangyayaring pagbili ng malaking share nitong kumpanya, ngunit hindi ko iyon pinagtuunan ng pansin. Ayon sa management ay wala namang magiging malaking pagbabago sa mga empleyado at benepisyo namin. Ang ilan lang sa mga empleyado ay magre-retired na at babayaran ng malaking halaga para sa kanilang serbisyo. Katunayan ay nagbukas pa iyon ng oportunidad sa akin dahil isa sa mga supervisors namin ay piniling mag-retired na at isa ako sa mga kandidato para sa promotion. Muli kong itinuon ang mga mata sa email na ipinadala sa lahat ng empleyado. Makailang beses akong kuburap sa pag-asang magbabago ang mga letra ng pangalan na nakasaad doon, ngunit hindi iyon nabago. Josh Castillo. Bakit? Hindi ba't abala siya sa pagpapalago ng negosyo ng kanilang pamilya? Wala sa loob na dumako ang aking kamay sa dibdib. His name alone causes my heart to race. 3 taon na ang lumipas buhat nang maghiwalay kami ni Josh. I haven't heard from him since then. I purposely avoided hearing anything about him. It's my way of protecting myself. Aaminin ko labis pa rin ako nasasaktan sa tuwing naaalala ko kung paano kaming naghiwalay. Ngunit, paano ngayon kung si Josh nang may-ari ng malaking shares sa kumpanyang ito? Alam ko napakababa ng posibilidad na magkita kami. Sa dami ng workers sa kumpanya na ito, maliit ang tsansa na makita niya ako dito. Isa pa, malamang ay sa magiging opisina niya sa admin building lang siya mamamalagi. Samantalang nandito ako sa warehouse building. Ma'am, andyan na po ang delivery. Boses ni Ruel ang pumutol sa aking pag-iisip. Isa siya sa mga workers namin. Hindi siya direktang empleyado sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ko dahil galing siya sa bukod na manpower services. Sa warehouse department ng isang packaging company ako nagtatrabaho at isa sa mga trabaho ko ang masiguradong sapat at tama ang mga materyales na dinadala sa amin ng suppliers. Sige. Wala sa sariling sagot ko. Sinulyapan ko si Boss Emong, naming department head. Pagkatapos ay dumako ang tingin ko kay Trina na nasa katabing table ko lang. Abala ang babae sa pag-scroll sa cellphone niya at panakanakan tumiti pa sa computer. Kung papansinin ay mas higit ang oras na inilalaan niya sa pagtitig sa cellphone kesa sa pagtatrabaho. Ikaw na mag-chat, Aliyah. Magpasama ka na lang kay Peter. Utos sa akin ni boss. Gulat na napatitig ako sa kanya dahil kanina lang ay usapan na naming sa Trina naman ang mag-check ng delivery. Tumango si Boss Emong at nakikiusap ang mga mata niya sa akin. Napabugan na lang ako ng hangin sa pagkadismaya. Mabait si boss, ngunit ang tangi ko lang reklamo sa kanya ay ang paraan niya sa pag-handle ng mga tao. Kung sino lang ang sumusunod sa kanya at nagtatrabaho ng maayos, ay siya lang ang madalas niyang utusan. Kaya naman madalas na naiipon ng trabaho sa akin at kay Peter. Sinulyapan ko sa Trina na noon ay nagkukunwari lang na walang naririnig. Tumango na lang ako kay boss kahit ang totoo'y nagpupuyos ang aking kalooban. Mapipilitan na naman ako mag-overtime dahil malapit nang mag-uwian. Hindi ko magawa magreklamo dahil matagal na akong pinangakuan ni boss ng promotion na aking inaasam. Malaking tulong sa akin ang promotion para masuportahan ng pamilya. Huwag ka nang mainis dyan. Tutulungan na lang kita mamaya. Nagangat ako ng tingin nang marinig ko si Peter. Nasa harapan ko na siya at nakatunghay sa akin. Ngiting-ngiti siya na para bang hindi niya alintana ang mag-overtime o mapagod sa trabaho. Kung hindi siguro dahil sa kanya, baka matagal ko nang sinukuan si Boss Emo. Madalas ako magreklamo dahil sa hindi patas na workload pero dahil kay Peter ay nahihikayat niya ako magtiyaga.
Siya yung tipo na lalaki na magaan kasama. He always managed to find the bright side of things. Katulad din niya ako noon. Positibo ako noon sa buhay ngunit bigla yung nawala simula nang mabigo ako kay Josh. Ipinilig ko ang ulo dahil hindi ko na gustong isipin pa ang lalaki. Muli kong tinitigan si Peter sa harap ko at tipid ako napangiti. Parang gumagaan ang pakiramdam ko sa tuwing nasa paligid siya. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya sa akin dahil makailang beses na siyang nagsabing manliligaw sa akin. Gwapo siya, mabait at galing sa maayos na pamilya. Katunayan ay marami mga katrabaho namin ang alam ko nagkakagusto sa kanya at isa na sa kanila si Trina. Ngunit sa nakalipas na mga taon ay hindi man lang sila pinapansin ni Peter. Katunayan sa sobrang perpekto niya sa mga mata ko kung kaya hindi ko siya pinapayagang manligaw sa akin. Ayoko madungisan pa ang pangalan niya dahil sa masama kong nakaraan. Alam kong kasama siyang huhusgahan ng mga tao kapag ako ang pinili niyang maging kasintahan. Isa pa, ayoko nang sumugal muli. Kahit na anong bait ni Peter, hindi ko na magawa magtiwala na mamahalin niya ako hanggang dulo. Minsan na akong napaniwala ni Josh. Bakit ganyan ka makatingin? Amused na tanong niya. Ha? Wala, may naisip lang ako. Napapahiyang sagot ko. Saka ko lang napagtantong nakatitig ako sa kanya. Alam ko nagugwapuhan ka sa akin. Bulong niya at mahina lang akong natawa. Napansin kong nilingin kami ni Trina at hindi nakaligtas sa akin ang pag-irap niya. Alam ko naman na isa si Peter sa dahilan kung bakit hindi kami magkasundo ni Trina. Sayang at kasabay ko pa naman siyang natanggap sa trabaho. Magkasabay kaming na-interview at nagpasa ng mga requirements. Akala ko'y magiging kaibigan ko siya. What was meant to be a good friendship turned bad because of one guy. Ganoon na ba talagang epekto ng pag-ibig sa isang tao? Napapailing na dinampot ko ang folder na nakapatong sa table ko. Ito ang list ng materials. Mabuti pa sumunod na tayo kay Rowell para mabilis tayong matapos. Aya ko na lang kay Peter. Tumayo na ako at naunang naglakad sa area kung saan nandoon ang delivery truck at si Rowell. You seemed anxious. May problema ka ba? Tanong sa akin ni Peter habang naglalakad. Napaka-observant niya talaga, kaya naman wala akong mailihim sa kanya. Bukod sa pwesto namin ay tanaw ang company boss na naghihintay sa mga empleyado na pauwi na. Lalo ako nakadama ng inggit. Mabuti pa sila at uuwi na sa kani-kanilang bahay, sa kani-kanilang pamilya. Habang ako'y nagtitiis na mawalay sa joint ko. Hey, biglang untag sa akin ni Peter na sinabayan pa ng malakas na pagpalakpak malapit sa mukha ko. Ha? Ano yan? Nagulat na tanong ko. Kanina ka pa wala sa sarili Napapadala siya ang pagkatulala mo. Natatawang komento niya. Kasi naisip ko lang yung magiging pagbabago kapag dumating na yung bagong big boss natin. Naisip kong isagot. Agad namang napakunot ang noo ni Peter. Bakit? Dati naman hindi mo pinoproblema yan Bakas ang pagtataka sa boses niya. Nabasa ko kasi yung email kanina. Palusot ko. Huwag mo nang isipin mo na iyon. Hindi naman tayo apektado. Mga big boss lang maapektuhan noon. Hindi na ako nagkomento pa. Dapat ako maging maingat na huwag mabanggit kahit kanino ang nakaraan namin ni Josh. Iiwasan ko siya hanggat maaari. Malamang ay hindi naman siya palagi ang nandito. Sa tamang pagkakataon ay ako na mismo ang aalis dito. 2 buwan na lang naman at gagraduate na si ate sa kolehiyo. Nagsimula na kami mag-check ni Peter ng mga delivery. As usual, sila ni Rowell nag-uusisa sa mga delivery kung tama ba iyon sa specification at bilang na in-order namin. Habang ako naman ang may hawak ng listahan. Ilang minuto na ang lumipas at ang atensyon ko ay natuon na sa ginagawa. Hindi ko na namalayan ang sasakyan huminto malapit sa amin. Maging si Peter na pawisan na sa ginagawa hindi napansin ang sasakyan na dumating. Sir, yun po ang warehouse at sila ang mga masisipag nating staff. Bukod sa papel na binabasa ay nagangat ako ng tingin. Para akong itinulos sa kinatatayuan ng makilala ang lalaking dumating kasama ng public relation officer namin at ilan pang empleyado. Nasa pinakagitna siya at napapalibutan ng mga katrabaho ko. Nakapumulsa siya at ang mga mata ay nakatuon sa delivery truck at kay Peter. Josh? Dahil sa pagkagulat ay nabitawan ko ang papel at ballpen na hawak. Gumawa ng mahinang ingay ang pagpatak noon sa semento. Nakagat kong ibabanlabi at naupo para pulutin ang mga iyon. Sa nanginginig na mga kamay ay dinampot ko ang papel. May mga sinabi pa ang mga katrabaho ko kay Josh ngunit hindi ko na iyon naintindihan. Habang nakatungo ay lihim ako nagdadasal na sana'y hindi nila ako mapansin. Patapos abutin ang ballpen ay naglakas loob ako sulyapan sila. And there he was.
right in front of me. Even now, he still has the kind of dark good looks that make women swoon. Seeing him brought back a lot of memories. Those dark eyes, pointed nose, and seductive lips that always gave me the shivers. Napigil ko ang paghinga ng matuon ng mga mata niya sa akin. Tulad ko ihalata ang pagkagulat niya pagkakita sa akin. Then suddenly his eyes turned ice cold. His stare is so icy, it nearly froze me. Marahil yun ang dahilan ng lalo ko pang panginginig. Inayos ko ang magulong buhok at hindi ko na namalayan kung paano akong nakatayo, gayong tila na wala ng lakas ang aking mga tuhod. Sir, our employees here are extremely dedicated. May pagmamalaki sambit ng kasama niya. Parang lalabas ng puso ko sa aking dibdib sa labis na kaba, ngunit naglakas ako ng loob na sulyapan siya. I swallowed hard when I realized he was still looking at me with such seriousness. I'm hoping they're also trustworthy. Seryoso niyang sambit. Ang mga salita niya ay nagdulot sa akin ng matinding kilabot. Napaawang ang bibig ko habang nakamasid sa kanya pero hindi ko magawang magsalita. Napansin ko sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa at gusto kong maliit sa kahihiyan. Polo shirt na may tatak ng company logo, kupas na pantalon at itim na safety shoes ang suot ko. Malayo ako sa Aliyah na nakilala niya. Of course, sir. Tumatawa bagamat halatang kinakabahang sagot ng public relation officer namin. Patid kong nagtaka ito sa sinabi ni Josh. We'll find out then. I will not tolerate liars in this company. Makahulog ang sambit ni Josh na hindi niya inaalis ang mga mata sa akin habang sinasambit iyon. At alam ko ang ibig niya sabihin. Muli naramdaman ko ang kirot sa aking puso. Iniiwas ko na lang ang tingin sa kanya at itinuon iyon kay Peter na noon ay naguguluhang nakamasid din kay Josh. Pinigil ko ang maiyak sa harapan niya. Ilang saglit pa'y narinig kong humakbang na sila palayo sa pwesto namin. Nang marinig ko ang pagbuhay ng makina ng sakyan nila, ay saka ko lang napakawalan ang hininga na kanina ko pa pala pinipigilan. Nanginginig pa rin ako sa kaba. Kanina lang ay umaasa akong hindi mag-cruise ang aming landas, ngunit tila pinaglalaruan ako ng tadhana. Muli kong nadala ang kamay sa dibdib dahil sa abnormal na tibok ng aking puso. Bakit nangyayari ito? Ayoko na sana siyang makita pa. Ayoko nang maalala ang mapait naming nakaraan. Anong gagawin ko? Hindi maalis sa akin na mag-alala habang nakamasid sa papalayong sasakyan ni Josh. Sigurado akong gagawa siya ng paraan para muli ay tanggalin ako sa aking trabaho. Kanina pa ako nakauwi sa dorm na tinutuluyan ngunit hindi pa rin ako mapakali. Ang isip ko ay bumabalik kay Josh at sa mga sinabi niya. Hindi ko mapaniwalaan na kanina lang ay nakaharap ko siyang muli. Malinaw na galit pa rin siya sa akin. Naniniwala pa rin siyang niloko ko siya. Kung sabagay lubhang napakalayo ng antas ng aming pamumuhay, kaya naman madali siyang napaniwalang pera lang ang naging dahilan para talikuran ko siya at ang pinagsamahan namin. Suntok sa buwan ang mapansin niyang isang tulad ko, kaya naman hindi ko malilimutan ng unang beses na nakausap ko siya. Sino mag-aakalang mapapansin niyang isang tulad ko? Malinaw pa sa aking alaala kung paano kami nagsimula. Back in college, Josh and Henry were the campus heartthrobs. Sa parehong universidad kami nag-aral at kahit pa magkaiba kami ng kurso, ay kilalang kilala ko si Josh. Sikat siya sa buong university dahil bukod sa gwapo, ay matalino pa siya. Una ko siyang nakita noong general orientation ng mga first year. Tinawag siya sa stage at kinilala dahil siya ang nag-top sa entrance exam namin. University scholar din ako ngunit higit na mataas ang score na nakuha niya kumpara sa akin. Hindi ko mapigilan ang mapahanga nung una ko siyang masilayan. Yun ang unang pagkakataon na humanga ako sa lalaki. I couldn't take my eyes off him the entire time he was on stage. Hearing his deep, manly voice makes my pulse quicken. And the way he speaks will undoubtedly compel anyone to obey him. I know he'll be a good leader. At the time, I thought he was perfect. Pwede pala yun. Gwapo na, matalino pa. With each passing year, I've accepted that he'll never notice me. Maraming magagandang babae ang napabalitang girlfriend niya. Idagdag pa na galing siya sa mayamang pamilya. Sino ba naman ang isang tulad ko para mapansin niya? Dahil lang sa scholarship kaya ako nakapag-aral sa universidad. Nag-apply din ako student assistant para may pantusto sa pag-aaral ko. For many years, I've been loving Josh from a distance. Yet, he isn't even aware of my existence. I wanted to talk to him, to let him know of my existence, but I don't have the courage to do so.
It was the night of our graduation ball when I felt that the universe has granted my wishes. I remember making my way down to the long hall to the massive ballroom where the party was taking place. Then I saw him. Nagkaroon ako ng pagkakataon para malaya siyang pagmasdan. He was lost in thought as he stared up at the gold-painted ceiling, completely oblivious to my presence. Napakagwapo niya pa rin ngunit parang may mali. Mukha siyang malungkot. I hadn't seen him like that before. Bigla ay natuon sa akin ang mga mata niya at napigil ko ang paghinga. Nanatili lang kami nakatingin sa isa't isa nang biglang may grupo ng kalalakihan ang lumapit sa gawi ko. Sa isang iglap, ay namalayan ko na lang na pinupuwersa nila ako papasok sa isang maliit na silid kung saan nandoon ang mga gamit sa paglilinis. May mga walis tambo at disinfectant pa doon. Makailang beses kong pinagbabayo ang pinto at nakikiusap sa kanila na buksan iyon. Ngunit laking gulat ko nang sa muling pagbukas ng pinto ay isang lalaki ang muli nilang sapilitang itinulak papasok sa silid. Hindi ko nakakilos nang mamukhaan ko si Josh. Bakit siya nandito? Looking at him, I could see the rage in his eyes. As one would expect, he accused me of setting things up. What do you want? Inis na baling niya sa akin matapos sipain ng malakas ang pinto. Halata ang matindi niyang iritasyon. Are you really that desperate that you set this up? Puno ng sarkasmong tanong niya sa akin. Inayos niya ang nagulong coat pagkatapos ay mabilis siyang nakalapit sa akin. He was so close and I could smell his manly cologne. Kunot na kunot ang makapal niyang kilay habang nakatunghay sa akin. Despite his anger, I can't help but notice how handsome he is. What? Are you just going to stare me? Muli niyang tanong. Tumikim ako para alisin ang bara sa aking lalamunan. Hindi ko alam. Wala akong alam sa nangyayari. I wasn't born yesterday, miss. Tell me, what exactly do you want? Nangahabon at mapanganib niyang tanong. Sa takot ay nagsumiksik ako sa isang sulok. Mainit sa loob ng silid at batid kong mas lalo pa akong pinagpapawisan sa kaba. My knees always go weak whenever I see him. But this time, it's for a completely different reason. Hindi ko maipaliwanag ang takot sa nakikita kong galit sa mga mata niya. I'm sorry. Sambit ko kahit pa alam kong wala akong dapat na ihingi ng tawad sa kanya. Sinuyod niya ako ng tingin dahilan para mailing ako. Napakasimple lang ng ayos at suot ko. Nagulat pa ako nang nakakaloko siyang umiti matapos akong titigan. Not bad. Fine. I'll give you what you want. Bago ko pa lubos na maunawaan na sinabi niya ay sinapon niya ang baba ko at itinaas iyon. Sa isang iglap ay sinakop niya ang labi ko. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat at mas lalong nangatog ang tuhod ko. He's kissing me. I can't believe it. I know I like him but this isn't right. Malakas ko siyang itinulak. Stop! Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Naiiyak na sigaw ko bagabat kulang iyon sa lakas dahil sa epekto ng halik niya. Wala sa loob na dumako ang kamay ko sa labi at pinunasan iyon. Napansin kong natigilan siya sa ginawi ko. Nakakailang ang ginawa niyang pagtingin sa akin. Para bang binabasa niya kung nagsasabi ako ng totoo. Are you telling the truth? Naguguluhang tanong niya. Oo naman. Hindi ako desperada sa lalaki, no? Bigla ay tila napapagod siyang naupo sa sahig. Naihilot pa niya ang kamay sa noo. Ilang minuto siyang tahimik lang na nag-iisip. Sa paningin ko ay tila kay lungkot na naman niya. I'm sorry. I didn't mean it. I'm really sorry. Maya-maya ay hingi niya ng paumanhin. Hindi ko magawang sumagot sa sinabi niya. Ano sasabihin ko? Na okay lang? O hindi ko siya mapapatawad? Siya ang una kong halik at aaminin kong ilang gabi ko din iyong pinapangarap buhat nang makilala ko siya. Pinagmasdan ko siya na tahimik lang at kailalim ng iniisip habang ako naman ay kay lakas ng kabog ng dibdib. After a long moment, and maybe due to boredom, he struck up a conversation with me. Hindi ko na maalala kung paano nangyari pero namalayan ko na lang na nagkukwentuhan kami. Tuluyan ko nang nakalimutan na kanina lang ay halos manginig ako sa takot sa kanya. It seems like he didn't mind that he is unable to enjoy the graduation party. The entire time, I was in awe. It was truly magical. Pakiramdam ko sa gabing iyon ay walang pagitan sa amin. Siguro hinahanap ka na nila. Maya-maya sambit ko. Nilangon ko siya na nakaupo pa rin sa sahig. Pareho na kaming pinagpapawisan dahil sa init sa loob. I don't care. I can't stand them anymore.
Bulong niya pero sapat para marinig ko. Nagtatakang tinitigan ko siya. May problema ka? Puno ng kuryosidad na tanong ko. He chuckled before turning to face me. Can I tell you a secret? Nagulat naman ako sa narinig. We're not even close enough for him to tell me his secret. Gayon pa man ay tumango ako. Nagpakawala muna siya ng malalim na hininga bago muling nagsalita. Everyone thinks I'm perfect, but I'm not. And I'm sick of trying to live up to their expectations. Magulo din ang pamilya ko. And my dad is a womanizer. Dumb womanizer. Anya, ramdam ko ang galit niya habang sinasambit ang pagiging babaero ng ama. Malaking revelasyon sa akin iyon dahil kilala ang pamilya nila. Palagi silang magkakasama tila perpekto sa tuwing dadalo sila sa mga kasiyahan at importanteng okasyon. Walang mag-iisip na may ibang babae ang ama niya. Your father's mistakes are not your mistakes. Isa pa hindi mo naman kailangan maging perpekto. Sambit ko. Napansin ko mas lalo naging seryoso ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. In spite of your flaws, I still think you are wonderful. In my eyes, you are perfect, even with your flaws. Sambit ko bago ko pa man napigilan ang bibig. Napansin kong natigilan siya at mataman akong tinitigan. Agad kong naitakip ang kamay ko sa bibig ng mapagtanto ang sinabi. Masyado ako nadala sa mga titig niya at naramdaman ko ang pag-iinit ng pisngi. Malamang may ideya na siya na humahanga ako sa kanya. I can tell he is suppressing his smile. Pero bago pa man siya makapagsalita ay bumukas ang pinto ng silid. Agad kong namataan si Mara na kaibigan ko. Oh gosh, I am sorry. Josh? I am really sorry. It was supposed to be Alfred, not you. Hingim pa umanhin niya sa nanginginig na boses. Nakamamatay naman ang tingi pinukol ko sa kanya. Si Alfred ay ang kaibigan namin na nanliligaw sa akin at makailang beses ko nang binasted at ayaw ko nang kausapin. Kung gayon ay si Alfred ang plano nilang ikulong sa silid kasama ako. Tumango lang si Josh at diretso nang naglakad patungo sa malawak na ballroom. Simula noon ay hindi ko na siya nakausap muli. Nakagraduate na kami at nagtrabaho ako sa iba't ibang kumpanya para makatulong sa aking mga magulang na nasa probinsya. Still, I've been admiring him from a distance. I heard that he studied for his master's at a prestigious university abroad. Years passed and I got hired at different companies while Josh was featured in many business magazines. Tinanggap ko nang hindi na magtatagpong muli ang aming mga landas. Until one day, I applied for work at their company. Muli kay bilis ng pintig ng aking puso noong makita ko siya sa kanyang opisina para sa aking final interview. I noticed he became even more handsome. I knew he wouldn't recognize me, and he probably didn't even remember me. Tulad ng inaasahan ay hindi niya ako tiningnan man lang. Ngunit bago ako makalabas ng opisina niya ay nilingon ko siyang muli. He glanced at me too and our eyes met. I don't know if I am just imagining things but I read something in his eyes that I couldn't explain. Mas pinaniwalaan kong imahinasyon ko lang ang lahat. Nagsimula na ako sa trabaho hanggang isang araw ay inaya ako ng mga katrabaho na lumabas. Pumayag ako bilang pakikisama sa kanila. Hindi ako umiinom ng alak ngunit napilitan ako dahil ayoko namang biguin ng mga kasama ko. Nang lumalalim na ang gabi, nagpaalam na akong uuwi na. Hindi ko naman kayang sumabay sa kanila sa puyatan, mas lalo pa sa inuman. Then I saw him again. He was there standing in a parking lot just outside the nightclub. May kausap siya sa cellphone at marahil naramdaman niyang may nakamasid sa kanya kung kaya lumingon siya sa gawi ko. Sa labis na pagkapahiya ay nag-iwas agad ako ng tingin at naglakad na palayo. Sigurado ako nakilala niya ako na isa sa mga empleyado nila. Nagulat na lang ako nang bigla ay nakaharang na siya sa daraanan ko. Have we met before? Direktang tanong niya sa akin. His voice, too, now sounds more robust and manly. Sir, good evening. Empleyado niyo po ako. Naiilang na sagot ko. As usual, when he's around, my heart starts racing like crazy. Yeah, I know. But you look familiar. Anya habang nakatitig sa akin. Napalunok ako habang nakatingin sa kanya. Nagtatalo ang isip ko kung dapat ko pa bang ipaalala sa kanya na minsan na niya akong nakakwentuhan noong graduation ball namin. Will he even remember that? Graduation ball? Wala sa sariling sambit ko. What? Naguguluhan naman niyang tanong. Sa graduation ball? Kung natatandaan mo, nakulong tayo sa room.
Paliwanag ko. Lihim kong pinagagalitan ng sarili dahil sa utal at nanginginig kong boses. Did we have sex at that time? Nakakalokong tanong niya. Ramdam ko ang pag-iinit ng buong pisngi dahil sa tanong niya. Sinulyapan ko siya na nakatitig pa rin sa akin at mukhang naaliw sa reaksyon ko. No, sagot ko. Hindi ko alam kung saan patungo ang usapan namin. Lalo namang kumunot ang noo niya. Too bad. He sighed, chuckling. He has a mischievous grin on his face. Really, he looks strange a lot in a devilishly good way. Hindi mahirap hulaan na marami na siyang babaeng napaibig. So gwapo at lakas ng dating niya, sigurado akong hindi mahirap sa kanya ang makuha ang babaeng naisin niya. Kumusta na kaya siya? Wala na ang lungkod sa mga mata niya na nandoon noong bago kami makapagtapos ng kolehiyo. Napansin kong tulad ko ay nakatitig din siya sa akin. Bigla ay naging seryoso siya. Bakit, sir? Kinakabahan tanong ko. I have a proposition to make. Sambit niya habang nakatitig pa rin sa akin. Ha? Ano? Naguguluhang tanong ko. Ano naman ang kailangan niya sa isang tulad ko? Sleep with me. Walang kagatol-gatol niyang sabi na siyang nagpalaglag ng pangako. Mapait ako napangiti pagkaalala sa kung paano kami ni Josh nagsimula. Malinaw pa rin sa alaala ko ang lahat ngunit agad na nabura ang ngiti ko pagkaalala sa kung paano niya ako tiningnan kanina. Puno ng galit ang mga mata niya. His tender look at me has faded. Hostility is all that remains. Marahil ay mananatili na lang alaala kung paano niya akong minahal. Sa ngayon hindi ko alam kung ano naghihintay sa akin oras na maupo na siya bilang boss ko sa kumpanya.